Okay, mag-tutorial muna tayo ngayon sa TH12. Kung nahirapan kayo mag-Queen-Charge Lalo o Queen-Charge Hybrid, ito guys, try nyo itong gamitin, Super Witch. Para sa akin, ito yung ground troops na madaling gamitin para sa TH12. At kayang-kaya rin maka 3-star kahit na TH13 yung i-attack natin. At ito ngayong troops composition, 3 Super Witch lang at 5 healer. So ganito naman yung mga equipment na nakaset sa mga hero. Kung mababa pa yung level ng fireball nyo kay Warden, pwede nyo ipalit yung Eternal Tome. Pero dapat naka-equip boots yung equipment ni BK. Kaya tara, subukan po i-demo kung paano yung mahalapagan. At ito na nga yung katapat ko. Kung makikita nyo, halos max na nga to sa TH13 pero TH12 na yung ginamit ko dito. Kaya dito, malaman nyo kung gaano kalakas yung Super Witch sa TH12. Gamitin natin yung Flame Bringer. Doon natin ilapag kung saan siya makaka-preheat. Ngayon, kung puro X-Boy yung mga nasa gilid at walang malapagan yung Flame Bringer, pwede natin ipalit yung Siege Barracks. Tapos pwede na natin isunod yung Warden. Ang Fireball na yung Warden ko dito kaya nagdala ko ng 2 Indispel. At yung purpose naman ng Fireball ni Warden para mabilis tayo makapag-panel sa isang gilid. Dahil sa defense na to, dito ko pinano na ipasok yung mga Super Witch kasama ng mga ibang hero. Pero kung sakaling hindi kayo naka-fireball, gamitin pa rin natin si Warden para makapag-clear ng mga buildings sa isang gilid. Kailangan, gamitan nyo ng Rich Warden para mabilis siya makapag-clear ng mga buildings. Ang kalaban nga ng Warden mo is yung oras. At pag na-clear na natin yung mga buildings na nasa gilid, pwede na natin hilahin si Warden gamit yung mga Super Witch. At dahil dito ko nga sila ipapasok, kaya nilapag ko yung BK ko dito, kasama ng isang wizard dito sa may builder hut. Para yung BK hindi iikot at sasama siya sa mga Super Witch. O sila pag na rin natin pati yung mga kukulon para makapag-trigger ng mga airmines at hindi tatama sa mga leader. At dito nga nagkaroon ng problema yung plano ko. Dahil yung huling wall breaker hindi nakapagbukas ng walls na nasa loob. Tapos yung BK ko dito na-abnoy na naman at hindi alam yung gagawin dahil gusto pang lumabas tapos gusto ulit pumasok sa loob. Kaya sa sobrang yamot ko, napindot ko yung ability niya at napa-early nga yung ability niya na Airpick Boots. Dapat dito ko gagamitin yung Airpick Boots ni BK para makapasok na sila lahat sa loob. Tapos dito ko naman sana ilapag yung isang jump spell para makalipat na lang sila sa kabilang compartment. Kaso anong nangyari, nabayo na ata yung AI ni BK kasi lalabas tapos gusto rin para pumasok sa loob. Kaya dito ko na lang nilapag yung isang jump spell para makapasok na rin sila sa loob at matanggal na yung Town Hall. Dating naman sa mga spells, halos puro rich na yung dala ko dito at Grace. Pero kung sakali nakasingle yung mga Inferno Tower, ipalit na natin yung isang rich na mga skeleton spell para maiipang-distract sa mga singularity at hindi matutukan yung mga hero at yung mga Super Witch. Pero dito, hindi na nga ako nagdala ng skeleton spell. Dahil yung 3 Inferno Tower, lahat nakamulti, kaya rich na lang yung dinala ko. Pagdating naman sa backup ng clan vessel natin, pwede tayo magdala ng mga Super Hugs, Normal Hugs o mga Super Minions. O sa backup machine naman, dalawa yung pwedeng pagpilian natin, yung Flame Bringer at yung Siege Barracks. Sakaalin yung mga defense na i-attack natin is wala naman yung mga expo na nasa gilid, gamitin natin yung Flame Bringer. Kung sakaling hindi talaga pwede gamitin yung Flame Bringer, pwede natin ipalit yung Siege Barracks para may extra troops na rin tayo na Paycatch Wizard. Kaya doon lang natin nilapag yung Siege Barracks kung saan ko nilapag yung BK kanina para maklear na yung mga buildings na nasa gilid. Kaya ito, makikita nyo talaga kung gaano ka-effective yung mga Super Witch at TH12. Dahil TH13 na nga yung hinata ko dito, pero buhay pa rin yung mga hero at yung mga ibang Super Witch. Muntikan na lang ako dito ma-timefill dahil doon sa huling wall breaker na hindi nakapagbukas ng isang wall. Tapos isama pa si BK na hindi maintindihan kung lalabas pa o papasok sa loob. Pero buti na lang kinaya pa rin ng mga Super Witch. Kaya mas mai-recommend ko talaga yung ganitong troops composition guys pagdating sa mga ground troops. Simula TH12 hanggang TH16, napaka-effective yung ganitong troops composition. Kaya kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content guys, baka pwede naman makahingi ng isang like at follow sa page. Para marami pa tayong pwedeng i-share na troops composition lalo na sa mga low TH na hirap maka 3-star. At ayun, salamat!